Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ikalan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning magpa-testing Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang matrabaho, at kung wala po, galang sila mga trabaho, welcome dito sa ting panibagong episode, panibagong balitaan, dito sa ting channel sa JRB TV, kung sa mga kabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At saka sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At ang importante mga kabayan ay hindi tayo mawalan po na pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw mga kabayan, siyempre as usual, i-greet muna natin po ating mga kabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Sir Paul Lopez. Siya po ang youngest son ni Ma'am Elina Camara Lopez. Happy birthday also kay Sir Fernando de Luna Sr. He is already 81 years old mga kabayan at saka nandyan siya sa Ungali, Kawayan, Biliran, Leyte. Greetings from Velma de Luna from Australia. At mga kabayan, alam nyo ba, meron tayong breaking news and this is a very good news mga kabayan. Sa mga naghanap dyan na mga kababayan natin, mga anti-Marcos, yung mga pinklawan, kung nasaan na daw, bakit wala pa daw na nakasuhan dito at nakulong na mga smugglers at saka hoarders mga kabayan. Well, ito na po. Yes, breaking news. Kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, meron po akong nakita na interview galing po sa Bureau of Customs. Meron na sila ditong ipinakulong mga kabayan. Konfirmado, smuggler, meron ng nakulong mga kabayan. So that is a very good news. Alam nyo, nakikita natin si PBM na kahit sa po dito hindi nagalit, hindi natin nakita na nagalit po, hindi tumaas sa kanyang mga, ang kanyang temper during po sa kanyang mga interviews or yung mga press conference mga kabayan, hindi na ho natin nakikita. Simple lang ho yan si PBM magsalita. Pero it doesn't mean na hindi po epektibo ang kanyang estilo mga kabayan, ang kanyang leadership style. Sa mga nagsasabi dyan na si PBM daw ay isang weak leader ba talaga? So dito, good news, papakita din mamaya, meron ng smuggler na nakulong mga kabayan. So pag-usapan din po natin, ito rin tungkol sa balita na kung saan itong tatlong hototeros, mga banateros mga kabayan, abay malapit pong makulong. Bakit? Kasi nga kakasuhan sila dito ni DOJ Secretary Rimulya mga kabayan dahil nga sa pag-interview nila doon kay Bantag mga kabayan, in-interview ka sila, that is 2 weeks ago, that is bawal pala yung mga kabayan. Kasi nga si Bantag ay meron ng kaso dito at talagang pinaghanap na dito sa gobyerno natin, sa kapulisan natin. At alam nyo ba, meron na pong 3 dito na guilty mga kabayan, guilty po dito sa kaso sa pagpatay ni Percy Lapid. Pero itong 3 hototeros, abay interview pa rin po. Buti na lang hindi nadamay doon sa mga kabayan kasi nga ang kakasuhan dito sila si Banat Bay, ang kanyang kapatid na si Coach Oli at saka yung si Boss Dada, yung si Will Chairman mga kabayan. Sila po ang 3 dito nakakasuhan at baka makulong po dito ng ilang taon mga kabayan. At saka pag-uusapan rin po natin, ito rin gustong magpasikat mga kabayan, napakabastos talaga na nandyan po nagtatrabaho mismo sa DSWD. Kasi nga binastos niya dito si PBM mga kabayan. Nakikita ko dito baka siya po ay pinklawan, pero alam nyo, ang hindi kasi dito maganda, bawal mga kabayan na magiging critics ka na nandyan ka po nagtrabaho sa gobyerno. Alam nyo ang kanyang paninira dito mga kabayan, yung mga parinig-parinig niya dito kay PBM. Mamaya ipapakita natin yan at kukurin
natin yung gunggong ni mga kabayan kasi nga ang bastos eh. At saka marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi nito meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Sa mga kabayan, before tayo mag-start po natin talakayan, siyempre, as usual, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre nandyan rin po makaabayan nating DDS all over the world na hiring to the makaabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, meron pa akong sasagutin dun sa ating last vlog kasi sabi niya, Sir Ivan, lagi akong nagko-comment, sabi ko i-shoutout mo ako. Gusto niya daw magpa-shoutout mga kabayan, pero every time po na manood siya, hindi na shoutout po ang kanyang pangalan. So advice ko lang po, baka siguro bago mga kabayan, sabi ko, kapag gusto niya magpa-shoutout, please ilagay niyo po ng word na shoutout. Wrong spelling wrong, ilagay niyo po ng shout out na word. At saka agahan po natin ng konti para masama kayo sa listahan mga kabayan. Noong nag-comment siya, baka malapit na akong mag-vlog dito at saka hindi ko na nakita ang kanyang comment mga kabayan. So please, agahan po natin ang mag-comment at saka wrong spelling wrong, okay? So mga kabayan, unahin po natin sa pagbalita dito. Meron po muna akong ipakita sa inyo saglit yung ginawa po na video doon sa RTBM. Yung tungkol po sa konsyerto sa Palasyo, yung para sa mga guro mga kabayan. Meron ditong ginawa po na video ang RTBM pero konti lang kasi ang nanood mga kabayan. Kaya ipapakita ko sa inyo dito kasi maganda po ang kanilang mga messages para po sa Pangulo natin. So, for more details, let's watch this. Isang karangal.
Again, so congratulations po sa nag-organize ng konsyerto sa Palasyo. Sana palaging ganyan mga kabayan, palagi pong merong konsyerto. Kasi nga na-expose dito yung mga talent na ibang mga tao. Nakita nyo yung mga teachers, may mga talent na mga kabayan at talagang napaganda po ang kanilang performance. Napakabibo at saka lalong-lalo na yung portion po na meron ng mga rappers mga kabayan. Nakita ba natin ang ganda ng portion na yon? Anyways, lahat maganda naman po talaga. Maganda po ang buong event. Lahat po ay magaling po ng mga artists. Pero if I have to pick one portion kung saan doon yung pinakabibo mga kabayan, yung sa may part na po na merong mga rappers. Kasi di ba kinanta nila doon yung yung mga kanta ni Francis Magaluna, yung kanta po ni Andrew A. Doon na portion na yon talagang bibo mga kabayan. Anyways, pag-usapan na po natin yung tungkol po sa price cap kasi plano na ditong tatanggalin po. Meron na po ditong advice po yung agriculture. Ang hinintay lang po dito yung go signal ni PB mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Masagana na ulit ang ani ng bigas kaya inirekomenda na ng Department of Agriculture na tanggalin ang price cap. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung ang isang opisyal ng Department of Agriculture ang tatanungin, pwedeng-pwede nang bawiin ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Kasunod ito ng sectoral meeting kanina ng DA kasama si Pangulong Bongbong Marcos na siya ring Agriculture Secretary. Sabi ni Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, mula nung umiral ang Executive Order 39 o price cap nung nakaraang buwan, bumaba na ang presyo ng bigas sa merkado. From our parameters naman ay mukhang ready na. But of course, it's all upon the President to decide on it. Sa ngayon, nasa 90% ang compliance rate o yung dami ng mga retailer na sumusunod sa price cap. 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos per kilo naman sa well-milled. Inaasahan ding dadami ang supply ng bigas simula Oktubre hanggang matapos ang taon dahil sa harvest season. We are expecting almost 1.9 million metric tons of rice for this month, so that will jump our days to last or our supply of rice to 74 days. It increased from 52 last September. Ang Department of Trade and Industry rin pinag-aaralan ang pagtanggal ng price cap. Isang indication pa yung price ng rice that is not subject to the ceiling. Yung special and premium rice. There are all indications na the elements for that we need to see, yung indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. Matatanda ang sinisisi ni Pangulong Marcos ang smugglers at hoarders sa paglobo ng presyo ng bigas na siyang dahilan kung bakit nagpapatupad ngayon ng price cap. Sa gitna ng issue sa bigas at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lumabas sa survey ng Pulse Asia na ang inflation o antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang pinakamainit pa ring usapin nitong Setyembre. Kasabayan ang pagbagsak ng approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. 74% ng mga Pinoy ang nag-aalala dahil sa inflation. Mas mataas ito ng 11% kumpara nitong Hunyo. Pangalawa sa mga concern ng Pinoy ang sweldo na sinusundan ng pagkakaroon ng maayos na trabaho, pagsugpo ng kahirapan at laban sa korupsyon. Isinagawa ang survey na yan sa 1,200 respondents noong September 10 hanggang 14. Wala pang tugon ng palasyo sa survey. Tingnan nyo, only 1,200 lang ang kanilang respondents or kanilang pinagtanungan po mga kabayan sa kanilang ginawang survey. Di ba sabi ko sa inyo na hindi po ganun kadami ang kanilang pagtatanungan dito at hindi po natin alam kung saang area nila dito ginawa ang survey mga kabayan. Baka timing po sa kanilang pinagtanungan, mga Pinklawan doon, mga anti-Marcos. Well, normal talaga na mababa po dito ang trust rating at saka yung approval rating ni PBBM. Kasi depende ho yan sa area mga kabayan. Well, i-challenge natin dito yung Pulse Asia. How about tanungin nila yung balwarte po ng mga Marcos?
Sige nga, kung bababa pa talaga dito ang rating makabayan or yung survey rating ni PBBM, di ba? So anyways, jump naman tayo sa next topic. Siya nga pala makabayan. Naalala na po na meron kong ginawa dito na crowdsourcing na nagtanong ako doon sa nandyan po sa California. Di ba meron ko pa nakita kahapon na pictures na kung saan nakagulo po sa California kasi nga yung mga magnanakaw makabayan, parang nagkaroon dito ng pandemya ng mga magnanakaw. Kasi nga hinayaan lang po ito ng mga pulis doon, pinicturean lang po o binidyo nila, hindi nila dinakip makabayan. Bakit? Kasi meron pong dalawang rason. Alam nyo makabayan, yung penalty kasi ng mga magnanakaw, once makulong sila or madakip sila dito, binabaan kasi yung penalty ang kanilang kaso. At saka congested na po ang kanilang prisuhan, kaya hinayaan na lang po dito ng mga pulis yung mga magnanakaw makabayan. Kaya nakikita natin doon sa mga pictures, hindi ko lang po in-play yung video kasi nga baka maano tayo sa community guidelines po ni YouTube makabayan, kaya mga pictures na lang po aking ipinakita dito. Pero meron talagang crisis dyan sa California. Alam nyo, meron pong nakakatawa kasi nga meron nag-video dito, yung mga babae makabayan, nagnakaw sila ng iPhone 14 Pro Max yata yun, saka ang dami po ng hawak nila, at saka ipinahambog pa nga nila sa video makabayan. Sabi na, ninakaw din nila yon. Ngayon, bigla sila nagulat kasi nga ang hawak nila ng mga iPhone 14 abay na black makabayan or na dineactivate po ng Apple. So hindi nila yon mapakinabangan. Useless po ang kanilang pagnanakaw doon sa mga cellphones makabayan. Kaya ang binantayan ngayon ng mga pulis diyan sa California, yung mga jewelry shop makabayan. Kasi nga siyempre nandiyan po yung mga mamahalin sa jewelry shop. Kaya doon po nakafocus ngayon yung mga pulis, binantayan ng makabayan. So kumpirmado dito na merong crisis diyan sa California. Pero bakit ayaw po yan i-vlog po ni Maharlika makabayan? Diba samantalang nandyan siya sa Los Angeles, California, bakit ayun ang i-vlog? Ayaw niyang ipaalam dito sa mga kababayan natin na mas grabe pa po yung crisis dyan sa California versus dyan sa Pilipinas. Sana, Maharlika, i-vlog mo naman. Alam nyo kababayan, nakatawa dito kasi nga ang aking account doon sa Twitter, abay, gin-block ako ni Maharlika. Ayaw niya siguro na makita ang kanyang mga post. Bakit naman, Maharlika? I-friends naman tayo. I-unblock mo na si Sir Ivan. Anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin po yung nadagdag na kaso ni Tony Fowler. Yes mga kababayan, dinagdagan siya dito ng kaso. Kaso po ay cyber libel. Kasi nga marami siyang sinabi doon sa kanyang account, sa kanyang post tungkol dito po sa grupo ng yung nagkaso sa kanya, yung kapisanan ng mga broadcaster sa social media. Kasi nga may nasabi siya doon na kung saan pasok dito sa kaso ng cyber libel. So, for more details, let's watch this. May kaso na naman ang actress-vlogger na si Tony Fowler. At ngayon, hindi sa hukuman nakahain ang reklamo kundi sa Cybercrime Division na ng NBI. Ayon sa grupong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated, cyber libel case ang sinampa laban kay Fowler. Hindi ito yung unang kaso na final natin, yung tinatawag na Article 201 in relation to cybercrime doon po sa Pasay. Ang kinasong final natin is cyber libel. Nagugat ang kaso matapos ang pahayag ni Fowler sa social media laban sa mga opisyal ng KSMBPI. Tinawag kasi nitong matatanda at sinungaling ang mga opisyal ng grupo matapos silang sampahan ng kasong kriminal ang internet icon. Kaya bilang sagot sa patutsala ni Fowler, cyber libel suit ang inihain ng KSMBPI. Actually, ang defense niya, malabo na yung mata, iba na yung sexual organ sa sex toy. So that's why we're filing a cyber libel case against Miss Fowler here sa NBI. Ang gagawin naman ng NBI is to investigate muna kung may sapat na ebidensya bago i-forward yung kaso sa proper prosecutor office. Nauna ng kinasuhan ng grupo sa Pasay City Prosecutor's Office si Fowler dahil raw sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. Napagpasyahan ng sabing pangkat na gawin ng hakbang dahil sa sunod-sunod raw na music video ni Fowler na pawang kabastusan at kalasuan ng laman. Mapapanood sa isa sa music video nito ang pribadong bahagi ng katawan ng isang lalaki na ikinabahala ng kapisanan. Binalaan naman ng grupo ang lahat ng content creators sa TV man o social media na hahabulin nila ang mga ito kapag nakitaan ng mga malalaswang palabas. These obscene videos and these abuses are, if left unchecked, will forever pollute our social media platform. And we are here to help the government to be
to act as watchdog. Sa ngayon, wala pang pahayag si Fowler sa pinakabago niyang kaso. Mali pala ako kanina mga kabayan. Ang sinabi ko, mukha yatang baliktad. Di ba ang pangalan pala nila is Kapisana ng mga social media broadcasters pala. Grupo po ng mga attorney mga kabayan na kung saan sila dito yung nagbabantay sa mga sa mga ina-upload po ng mga content creators, yung mga malalasong mga kabayan. Alam nyo, dito po kay Fowler, advice ko lang sa kanya, sana manahimik na lang po at saka magpakumbaba. Kasi meron, once kasi na marami sa itong mga sinasabi mga kabayan, gagamitin kasi yan sa kanya ng attorney, siyempre gagamitin yun, baka merong pasok po dito sa ikasa mga kabayan, kaya dapat manahimik lang po siya dito. At saka sa kanyang estado po, sa kanyang buhay, na kung saan sikat naman siya mga kabayan, hindi niya kailangan dito na maghubad-hubad pa, may pakita pa dito yung kanyang mga kabundukan, o kanyang mga alam nyo na, yung mga kagubatan niya mga kabayan, hindi na kailangan po ipakita niya. Bakit? Sikat na po siya mga kabayan. Kahit anong gagawin niya dito, na mga content po, ang kanyang mga vlogs, na hindi naman kailangan po namang hubad-hubad dyan, kikita pa rin siya mga kabayan. Bakit? Kasi meron po siya dito mga solid po na mga followers. So, advice ko dito kay Tony Fowler, sana magpakumbaba tayo dito at saka public apology at saka wag na tayong gagawa po ng mga kalaswaan ng mga music videos. Anyway, maganda naman po ang kanyang content, yung iba mga kabayan, yung hindi mga hubo-hubo. Okay na siya doon, saka stick na lang po sa mga vlog po na ganun, di ba? So anyways, dyan naman po tayo sa ating next topic na kung saan ipakita natin dito yung issue tungkol po sa SBSI, yung Socorro Bayanihan Services mga kabayan. Kasi nga yung ibang mga doon, yung ibang mga membro doon nagsialisa na. Dahil nga 'di ba, nakita nila na itong si kanilang Senior Aguila abay nakulong mga kabayan. Kaya ang sabi po ng ibang mga membro doon na naniniwala sa dito na hindi po Diyos itong si Aguila mga kabayan. Kasi sabi na meron bang isang Diyos na nakulong. So dito napatunayan nila na yun po ay isang alam nyo na. So for more details, let's watch this. May mga miyembro na ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na bumaba ng bundok at bumalik sa dati nilang tahanan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasundo ng pagsuspindi ng DENR sa kasunduan nila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamit ang lupang pag-aari ng gobyerno, isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila ang 60 anyos na si Levi Inanog na inabutan naming nag-aayos ng kanyang mga gamit. 4 na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang lugar sa poblasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos na asawang si Ricarte, 4 na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito lalo't may mga nagbabantay. Saan ang mga gwardiya may ikot sa likod? Private army. Diskarte na lang nga magkalabas. Nung pumutok ang issue sa Kapihan at nang ipatawag na sina Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Pero kaninang umaga lang daw, tinawagan siya ng kanilang leader sa Sitio Kapihan at pinababalik na siya. Kaninang umaga, tinawagan kami ng balik ito. Ang mga kasama namin ito. Pero anong sabi niyo po? Hindi namin pabalik eh. Si Senior Aguila na priso na. Nakulong. Tungod sa kalisod. Mangita bagin sa may muhatag nga agahong mga bata, di naman musuporta. Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang 16 anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kwento sa amin ni Rafi, 2 beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senior Aguila. Una raw, nung 14 anyos pa lang siya at nitong huli lang. So yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga mag-asawa rin? Ayaw po. Parang hindi na po makatarungan. Hindi nga kasi free yung mga doon. Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa poblasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mag-asawang sa Bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Amitingan kung ano ang kaya maitulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung evacuation center ng munisipyo.
pwede yon yung training center namin. Pwede din magamit yung kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Okay, so bago tayo mag-jump sa ating next topic mga kabayan at pupunta tayo doon sa kaso ng mga banateros at saka doon po sa isang hambog po na nagtatrabaho dyan sa DSWD na kung saan tinitira dito si PBBM at saka sa bagong balita rin po na meron na nakulong dito na smugglers. I-greet mo natin po ang ating mga kabayan na mga silent viewers at saka yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. I-greet natin ating mga channel members, sila si Ryan, Cosmo Defender, Posong Inami o Sisquen, Fiz Calante, Russell Terowel, Via Bibar, and Mel Grace Holmes. Hi to Girly from Medina, KSA, Evelyn Garcia. Hi to Erickson Miguel and family na nandyan sa Hawaii. Hi to Dina Cabangon, Kaluya, Lab Safar, Rodolfo Randala Rabor. Hi to Ryan from Virginia, USA. Shout out sa kay Carclia, CCTV, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Ma'am Jeline Quezon, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Nandiyan rin po kasama natin si Ma'am Maricres Hernandez, Lemuel Pasco, Milagros Derilo, Leonardo Asteliero, Imi Sarino, Rose Guevara, Maria Midasiplon, Aurelia De Lara, Bots Estelia, and hi to Ma'am Anjanez Alegre D, Jun Kuan, Jane De La Cruz, and Erwin Sinorin. Makabayan, dito pag-usapan muna natin yung issue po nila ng banateros na kung saan kakasuhan sila dito ng DOJ na si Sec Remulla dahil nga sa pag-interview nila doon kay Bantag, which is bawal ho yan sa batas makabayan. Kasi nga si Bantag, pinaghanap na ho yan ng kapulisan natin kasi nga siya po wanted na makabayan. Meron po siyang kaso dito. So bawal na po kakasapin dito yung mga fugitive, lalong-lalo na in-interview ninyo at saka magbibigay sila dito ng mga opinions na parang magiging misinformations na po dito sa ginawang investigation ng taga DOJ makabayan. At buti na lang hindi to nasali si Jojo Connect TV at saka yung si General Macanas makabayan kasi nga siyempre may utak naman yung dalawa na yon. Alam nila na bawal na po yan. So hindi sila sumama doon po sa interview na ginawa po ng mga banateros makabayan. Kasi nga itong tatlong banateros na to, sila po yung mga tanga talaga makabayan. So for more details, let's watch this. Nangalampag ang mga mamamahayag at taga-suporta ni Percy Lapid sa tanggapan ng Department of Justice. Isang taon kasi mula nang patayin ang broadcaster, hindi pa rin nakakamit ang hustisya. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang. Ito ang sigaw ng National Union of Journalists of the Philippines sa tapat ng Department of Justice. Isang taon matapos patayin ang radio broadcaster na si Percy Lapid. Muli nilang panawagan hustisya para sa pinaslang na mamamahayag. Gumamit pa sila ng artificial intelligence para masimulate ang boses ni Lapid na parabang nagpapaalala na hindi pa tapos ang kaso. Sabi ng PNP, case solved na raw. Hawak na nila ang gunman, wala na ang middleman. O tapos, yun na ba yun? Hanggang ilang anibersaryo ng kamatayan ko ang iintayin bago totoong malutas ang kaso. October 2 noong nakaraang taon, pauwi si Lapid sa kanyang bahay sa Las Piñas City nang pagbabarilin siya ng 2 salarin habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Sa tala ng NUJP mula 1986, mahigit 170 mamamahayag na ang pinatay. Sa ilalim ng daw na Administrasyong Marcos Jr., may halos 100 insidente na ng pag-atake sa press freedom. Kasama riyan ang pamamaslang kay Lapid at 2 pang journalists. May mga kaso rin ng libel at cyber libel, pati na red tagging at harassment. Matatawag ba nating demokrasya kung ang mga kasamahan natin sa media ay binubusalan sa pamamagitan ng pagpaslang, pagsasampa ng gawa-gawang kaso? Bagaman may ilan ng persons deprived of liberty na umaming sangkot sila sa pamamaslang kay Lapid, hindi pa rin daw masasabing tapos na ang kaso. Ayon sa grupong Freedom for Media, Freedom for All, nananatili pa rin kasing malaya ang mga ititurong mastermind sa krimen na sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Deputy Officer Ricardo Zulueta.
Una nang tiniyak ng Department of Justice na patuloy niyang tinutugis ang mga sangkot. Kakasuhan ng DOJ ang 3 vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Nagbabalik si Justine Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Ayon sa kalihim, magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Remulla? Yung seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na akong i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusadong si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag. Bawal na nga. Bakit pa nila ginawa yung mga kababayan? Ialam naman po nila yung batas. Alam nyo, marami ho dito matuwa. Lalong-lalo na yung mga hinuthutan po nila ng mga banatiros mga kababayan. For example, sila si Arlen Kayumangge. Naalala ba natin si Arlen Kayumangge? Yung hinuthutan daw ni Coach Oli mga kababayan. At saka yung patir po si Dada, hiningian daw siya ng wheelchair ba yun? Kaya nga nabansagan sila ng wheelchair at saka jalbox yung isa. Siya nga pala, kumusta na pala si Ma'am Arlen Kayumangge. At saka yung isa po na kababayan natin na OFW, siyempre siguradong matuwa yung mga kababayan. Makakasuhan na dito yung mga hototeros. Alam nyo, doon na lang sila mag-vlog po sa presuhan mga kababayan. Siguro masaya doon. So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ginawa po na isang worker, government worker dyan sa DSWD. Ang kanyang pangalan mga kababayan, pasisikatin natin kasi nga may pagkahambog eh. Sabi niya, itong si Jaime Valdez Castillo Jr. Lagi niyang kritik po itong si PB mga kababayan, hindi ba niya iniisip na siya po nagtrabaho dyan sa gobyerno at saka bawal ho yan mga kababayan. Dito kasi sa post po, na isang nangangalan po na Jade Mar Capinianes, nakita natin po yung EI yearbook na sikat ngayon na EI makabayan na kung saan kung magpagawa kayo ng picture ninyo, pwedeng maibalik po yung mga, like for example, sa high school times, sa college times na mga pictures ninyo o katulad po ito kay PBBM. Pero nilagyan niya po ng caption sa taas na gin-share makabayan. Sabi niya, diploma at TOR na lang po ang kulang. Ano ba niyang ibig sabihin mga kababayan? Siyempre yung tungkol po doon sa issue na yung tungkol sa Oxford ni PBBM, na sabi po ng mga anti-Marcos, wala daw diploma si PBBM sa Oxford. Yan po ang kanyang ibig sabihin. At saka ang kanya, isa pa dito sa kanyang sinabi, isa-isahin po natin mga kababayan. Ito rin post niya 2 days ago. Sabi niya, gulatin niyo kami. Ibalik niyo po ang profile pictures niyo na may red and green na frames. Dapat proud tayo sa decisions natin. Go 31 million.
Ngayon natin sabihin na Pilipinas babangon muli. So sino ba dito ang kanyang pinaparinggan mga kabayan? Yung mga bumuto po kay PBM, yung mga Marcos supporters at saka yung mga loyalista. At saka pati nga si Congressman Erwin Tulfo, tinira niya rin mga kabayan. Doon po sa post ng Rappler, meron siyang ginawa po ito or senior niya at saka nilagyan po ng caption, sabi niya ni Jaime Valdez Castillo Jr., I have higher hopes kay Tulfo. Nakakaawa lang kung gaano sana siya katapang sa programa niya, parang maamong tuta naman siya ngayon dito sa budget hearing. Kung magnanakaw ng pundo ng bayan, husayan at galingan din naman po kasi. Pilipinas, mas tangahan pa po natin next election. Tingnan nyo, inakusahan niya si Tulfo mga kabayan, si Erwin Tulfo. Sabi niya itong word na to, kung magnanakaw ng pundo ng bayan, husayan at galingan din naman po kasi. Tingnan nyo yung post po ni Sir Benji Contreras. Sabi niya, bawal yan sa civil service rules. Government employee should be apolitical. May comment dito si Lawrence Castillo. Sabi niya, Benji Contreras, this is the personal email address of DSWD Secretary Rex Gatchalian. So ngayon tayo po'y mananawagan mga kabayan kay Secretary ng DSWD Rex Gatchalian. Kasi nga ang kanyang tauhan, hindi po ito maganda ang kanyang ginagawa. Kinikritics na dito si BBM, directly ba mga kabayan, rekto na rekto pa ang kanyang paninira dito. Siniraan rin po niya dito si Congressman Erwin Tulfo. Well, kung ayaw niya pala dito kay BBM, bakit nandyan pa siya sa gobyerno? Pwede naman po siya ito mag-resign mga kabayan. Kung gusto niya lang po na magiging critics po sa gobyerno natin, dapat mag-resign siya. Again, call out po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Please, turuan po ng leksyon itong gunggong na to kasi pasaway ito mga kabayan. Di ba? Tingnan nyo yung mga pictures. Meron pa siyang ginawa dito yung namigay po ng cash assistance mga kabayan. Anyways, bago ito mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout mo natin po si Zenny Inolpe. Hi to Rino Rivera, Rene Ranua, Espernito. Hi to Baby Emmy. Nandiyan po kasama natin si Joseph Ravanes, Teresita Tamaliwan, Efren Reyes, John Wick, Linda Lim, Lou Agoto, and hi to Edwin Santos, Laila JSB, Sarah Holdsworth, and hi to Liz Aracho. Mga kabayan, ito na pong balita tungkol doon sa isang smuggler. Ikinulong na po dito at ito'y mapatawan po na pagkakulong ng habang buhay. And that is a good news. So, for more details, let's watch this. Meron po kaming recent na conviction dito sa ating trial courts po, isang smuggler ng carrots at dineclare po niya na funds itong mga items na to. So, ano po yung nature ng, ano po yung, hindi namin nabasa po yung news item, attorney ano yung parusa sa kanya kung guilty na siya? Ano po to, ang kaso po namin is agricultural smuggling. So, habang buhay pong pagkakakulong ang magiging kaparusahan niya. Kung sakali pong hindi siya makapag-apila at katigan po ng mas mataas na korte. Opo. So may sample na. Congratulations sa customs. Ano pong pangalan niya, attorney? Buti ko lang to hindi. Di man Lilia Cruz yan. Yeah, hindi naman po. Hindi pa. Wala pa naman ito yata. Mukhang kakafile lang po ng mukhang kakafile lang po ng ating Department of Justice. Laban po dun sa laban po Sibuyas Queen. Opo, Sibuyas Queen. Ang pangalan po niya is Divina Bisco Aguilar. Divina Bisco Aguilar. To the tune of how much ba yung pinuslit niya, attorney? Kaya siya ang dutiable value po may higit 1.7 million pesos po. Carrots lang po ito. Wala nang ibang commodity. Ilalim po ng batas natin, pag may higit 1 milyong piso po yung yung agricultural product, dun sa Anti-Agricultural Smuggling Act, economic sabotage po ito at maaari po siyang managot ng kaparusahan na habang buhay na pagkakakulong. Bigat nun Yung ba yung carrot na sinasabi nilang isang buwan na sa cold storage ay hindi nabubulok? Yung pinupunasan daw ng parang wax. May wax. Pero po ba yun? Opo. Although yun po yung, sir, dinawin ko lang, although ang nilaban at kinaso po namin is anti-agricultural smuggling na economic sabotage. Sa ruling po ng ating, ng ating korte,
Ang ipinataw po pala sa kanya ay pagkakakulong lamang ng 3 taon at 1 araw hanggang 4 na taon po. So 3 economic sabotage yun. Oo, hindi na economic sabotage. Hindi po, siguro po may mga circumstances na kinonsider yung ating korte. Oh, sorry. Partner? Ay, magandang hapon po, attorney. Good morning po. Oo. Ay, good afternoon po. Yes. Oo. Ito nga, bago ko bitawan tong issue nung ito, yung na-file ng guilty, na-convict ng guilty. Ilang taon ba gumulong itong kanyang kaso bago nagkaroon ng verdict? Sa ngayon po, at present, ilan na po ang sinampahan ng kaso ng BOC po? At present, ma'am, may higit 200 kaso na po ang aming na-file. 200 na. At mas mahigit po doon ang numero ng mga respondents na na-filean po namin. Okay. At pupunta lang po ako doon sa sunod-sunod po, yung inyong ginagawang pang-grade din at yung pag-issue nga nung tinatag na warrants of seizure. Sir, punta lang po ako doon. Yung, paano nyo po yung gaano ho ba kalalaki itong mga warehouses na inyong nire-raid? Ano ho yung, ibig ko po sabihin, ano ho ba yung tinatawag na qualifications para i-raid? Gaano ho kalaki kailangan? Ilan pong mga sacks bago natin i-warrant of seizure po? Wala naman pong standard sa laki or even sa value nung kung kailan kayo pwedeng issuehan ng, hindi naman po raid, ma'am, it's just a customs check through our letters of authority. Authorized po kasi sa ilalim ng batas sa ating Customs Commissioner na bisitahin yung mga warehouses o kaya yung mga lugar kung saan nagbebenta ng mga imported items para i-check po yung kanilang compliance pagdating sa customs rules. Meaning po, titingnan namin kung yung mga items na yon ay dumaan sa tamang proseso at may kukulang pagbabayad ng buwis. So, as long as meron po kaming derogatory information at yung derogatory information namin yun ay na-validate po ng aming intelligence group, magsasagawa po kami ng customs check sa mga lugar na kung saan covered nung intel information na yun. Meron po kaming lugar na pinupuntahan na hindi naman po ganun karamihan pero may information po talaga na smuggled yung binibenta doon at hazardous sa mga kababayan natin. Meron naman po mga lugar na nakukuha namin intel report mas malalaking volume. So wala po yun sa laki ng bodega o sa amount ng items na nandoon. Nandun po ang tinitingnan po namin yung possible risk na merong magawa sa ating bayan at of course sa non-compliance po sa mga batas natin pagdating sa customs. Yun po yung mga criteria na unang-unang tinitingnan bago po mag-issue ng letter of authority ang ating commissioner. Kasi sir, kaya ako lang natatanong kasi meron din ako mga nakakausap na sinasabi lang nila doon sa mga Bulacan yung kahit yung mga maliliit nga parang kino-close yung kanilang warehouse kahit mga konti lamang. Sabi nyo nga naman, you clarified it doesn't matter how big or small, kung ilan at yung value. Pero hindi ba kasi sinasabi nila naaapektuhan din daw yung supply ngayon ng bigas kasi nga habang iniimbestiga ay naka-close, naka-seize, ibig sabihin naka-padlock. So ibig sabihin walang mabilhan ngayon yung mga retailers, yung mga nagbebenta sa palengke ng bigas. So nangyayari, nawawala ng supply ng bigas, kung meron man, sobrang shoot up, hindi nila magawa na magbenta. So paano ho kaya natin ibabalanse ito na habang kunyari, hindi pa naman talaga napapatunayan na sila'y nag-smuggled, or may doon, pero may nag-report lamang, nakapadlock ho agad. So, naapektuhan ngayon ang supply sa mga tao. Ma'am, meron po kaming pagpupulong na ginawa. Una-una, kung lehitimo naman pong importer at yung shipment po ay covered ng mga papeles, na nagpapatunay na bayad sila ng proper duties and taxes at merong kaukulang permit po sa galing sa mga ahensyang nag-regulate po nito tulad ng Department of Agriculture. Mabilis naman po namin na-check yun at na-i-release po yung mga na-check naming mga warehouses. In fact, in a meeting nung after po mag-issue ng ating Pangulo ng direktiba sa Bureau of Customs, minit po namin yung mga stakeholders namin, ng mga importer at nagkasundo po kami
kung ano yung mga, nagbigay kami ng advance checklist sa kanila na mga kailangan naming hanapin para po ihanda na nila sa kanilang mga bodega. At nangako kami na within 2 days, kapag kumpleto po yung checklist, ay mabe-verify po namin yon at magagawa ulit nila yung kanilang normal na pagnenegosyo. Ang nagiging problema lang po, tulad nga ito ng mga na-discover namin, marami po kaming nahuli din na wala pong kumpletong dokumento at may mga issue po pagdating sa customs compliance. Doon po tayo nagkakaproblema. Mahirap naman pong i-tolerate yun, ma'am, kung pakakawalan natin yun just because of some supply issue when in fact, nakita na po namin na may mga issues sila relative to smuggling. At the same time po, based dun sa mga pagsusuri din namin, mukhang matagal lang nasa bodega din yung kanilang mga stocks. No? So hindi rin naman talaga nila nilalabas din sa merkado. At bagkus, bukod sa smuggle po, mukhang meron pa pong hoarding at price manipulation na mga issues na kinakaharap ang mga nakikitaan po namin ng bodega na meron pong issues pagdating sa compliance sa customs. Okay. So, ang ibig po sabihin, tama ho ba pagkakaintindi ko, kapag check, no, you said nga, it's not even a raid naman, it's like monitoring lang. So, pag ibig nyo bang sabihin, kapag nagpakita na ng mga papeles na kumpleto naman, hindi agad-agad nasasabing, o sige, okay lang. Kailangan munang ipadlock, tapos within 2 days, pagka-check, tsaka ulit lang mabubuksan. So, ibig sabihin, 2 days, nakapadlock po sila? Ma'am, hindi naman namin talaga pinapadlock. No? We just restrict them from getting the stocks hanggang mapatunayan po namin na talagang nakapag-comply. So, hindi muna nila pwedeng ilabas kahit may papeles na silang pinakita? Mga ganong oras lang naman po. Once na subject po namin sila sa check and then hingi po kami ng dokumento. Pag kumpleto po yung dokumento, ang aming commitment po sa kanila is matapos to within 48 hours. Okay. So pag lumampas po ng 48 hours, pwede ho ba sila magreklamo kanino? Kasabi nyo 2 days fact, during the meeting, ma'am, binigay po ni Commissioner Rubio ang kanyang personal na number, no? Para din po ma-monitor niya yung gantong mga issues. So, alam naman po ng mga stakeholders namin, ng mga importers, kung paano po magreklamo sa BOC, no? Sa pamamagitan ng aming mga complaint centers at pamamagitan na rin po ng direktang pagde-text at pag-informa sa aming commissioner. Okay. So, ang ano lang, ka-clarify natin ulit. So, paano ho napipili ang mga i-check, ay mga i-monitor na checking? Is it spot checking or because may mga nag-flag o nag-report? Ma'am, based po yan sa mga derogatory information na ni-receive namin, na validate po namin. Coming from the private sector, sa market, pati na rin po sa mga ahensyang katulong namin tulad po ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Okay, mga kabayan. So, dyan na lang po yan. I-clear lang po natin, yung nakulong po na isang smuggler ay nag-smuggle po siya ng carrots, mga kabayan. Di ba ang lagi pong hinahanap ngayon ng masambayan ng Pilipino? How about yung mga nag-smuggle po ng bilyones po yung halaga ng mga agricultural products, like po sa yung sa bigas, mga kabayan? Ang tanong dito, meron na bang nakasuhan po sa mga smuggler na yon? Kasi ang hinahanap namin dito, mga kabayan, or ang hinahanap natin, yung mga malakihan talaga, yung mga, alam niyo na, yung malaki po na mga isda, yung mga smugglers, like bilyones po yung mga inismuggle nila, yun ang dapat natin na marinig, mga kabayan. Pero ito, at least, it is a good start. Kasi meron itong nakasuhan at meron ng nakulong. Sana yung mga malalaking tao na naman po ang kasuhan dito ng taga Bureau of Customs. At sana, alam niyo naman po, hindi sila masilaw, magpasikat sila dito sa Marcos administration, mga kabayan, di ba? Ulitin natin, hihintayin natin kung meron ba dito makasuhan po yung mga nagsmuggle po ng mga bilyones na halaga. At mga kabayan, so yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip na ating mga commercials. Thank you so much. Nga mga kabayan, before po natin tapusin natin programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, as the sun rises, I offer my morning prayer. Grant me strength to face the challenges ahead, wisdom to make the right choices, and love to share with others. Bless my loved ones and guide me on the path of righteousness. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video.
BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang